Magandang umaga sa inyo mga karek. Ang share ko po ngayon kung paano po magnegosyo ng catering. Ito naman po ayon sa natutunan ko po. Base po to sa mga natutunan ko. Sa tagal ko na sa trabahong ito. Share ko po sa inyo kung paano magtayo ng negosyong catering. Mga karek, yung mga marurunong na at alam na, baka meron po kayong may dagdag dito sa sasabihin ko. Mas maganda po na pakinggan nyo at kung maganda naman, idagdag nyo na rin doon sa kaalaman nyo. Mas maganda po yung sa mga bago po, magkakaroon po kayo ng idea sa isi-share ko na to. Unang-una po, paano po magtayo ng negosyo ng catering. Dapat po, tututok po kayo sa negosyo ito. Bukod sa tututok po kayo, matututunan nyo rin po kung paano magpatakbo ng isang catering. Dahil matututunan nyo po doon sa mga kapitan at doon sa mga makikita nyo. At mababasa nyo po yung nangyayari po. Inuulit ko po mga karek, ito po ay base po sa tagal ko na nagtatrabaho sa catering. Meron na po akong magtatatlong dekada na po. 1990 ako nagsimula maging waiter. At nanggaling po ako sa resort. Pinanggalingan ko po resort, San Mateo Resort, Pagsanhan Resort, at nanggaling din po ako sa Music Museum. Bago po ako na punta sa catering. Dahil ang mga naging kapitbahay ko po naging F&B ng isang resort at saka sa theater. Sila po ang naging umpisa para matutunan ng mga kasama kong waiter dati. At nagsimula po to 1990. Hanggang sa po ngayon, nagtatrabaho pa rin po ako sa catering. Nasubukan ko na rin po mag-cater po. Dahil sa marami na rin po akong natutunan, nag-try po kami tumanggap ng catering. Wala po kaming gamit, wala po kaming pera. Ang ginawa lang po namin yung inanong namin na kung ilan ang reservation nila. Ngayon, tinanong namin reservation nila, doon namin kinuha yung magiging per head. Tumingin-tingin po muna kami sa mga ibang catering na magkano magiging presyo ng per head at doon po namin nakita. Tumanggap po kami ng 70 katao. Wala po kami gamit, wala po kami pera. Ang ginawa po namin, pinotal namin yung per head sa 70 katao. At yung naging total po niya, kinuha po namin yung kalahati ng total. At yun po ang ginamit namin na pinambili ng mga pagkain at yung mga gamit. Markila po. Success naman po. Ginawa namin ng kasama ko na sparring boy at galyet. Pinaghati namin yung lulutuin. Ang niluto namin yon, fish fillet,
adobo, fried chicken, at noodles. Yun po. Hiningi po namin na per head, 250 per head. Ayun po. Kaya, ayun, yung sa hiningi namin kalahati, yung hindi po namin naubos yung natira po. Dahil sa kailangan din ng kasama ko ang pera dahil buntis ang asawa niya, yun ang naging share namin. Pagkatiyan namin sobra. Tapos may sisingilin pa ko yung kalahati ko. May waiter po kami kinuha, 2 po. Na-budgetan po namin noon pa po yun na-budgetan po namin. Scooper lang po sila kasi. Budgetan po namin ang alam ko po mga 200, 300, gano'n. Tumakbo po yung catering na tapos po namin. Puro renta lang po ang gamit. May mga konta kaming catering, doon po kami rementa ng gamit. Ayun. Tapos nasundan pa yun. Waiter lang naman ang kinuha, pero yung function po, bali, ready, meron pong ayos yun. Pero hindi po kami ang nag-ayos. Bali, pinatakbo po namin yung function na yon. Alam niyo po kung ilan po ang pinakain namin. 700 katao po. Yung waiter po, 7 lang po ang nagamit doon. Dahil sa mga veterano, magagaling na waiter, mabibilis. Success din po. Kaya sinishare ko po sa inyo ngayon yung mga ganung pangyayari. Ngayon po, i-share ko po. Yun nga po, kailangan tutukan po yung negosyong itatayo yung catering. Tapos, pangalawa po, kailangan po nyo na maghanap ng isang cook po. Yan po muna ang target nyo. At yung cook po na yun, sisiguraduhin nyo naman po na wala siyang trabaho permanente. Pwede nyo siya makuha kung kailangan nyo. Bali, ang magiging budget ko sa kanya, sa cook po, ang bigayan po sa cook, kapag minsan nyo lang po kinuha, medyo mataas po. Ang labanan po niyan, kapag sumobra po sa ito po yung ano ko lang po, yung knowledge ko po to. Yung nakikita ko po doon sa mga napuntahan ko catering. Yung bagay, binabayaran po nila yung cook na extra lang. 1.5 po. Kasama na po yung helper niya. Ngayon po, pag araw-araw na po, ay pwede na po siyang bumaba. Kunyari, araw-araw na po yung catering, pwede nyo naman bigyan nyo ng 1,000 per day. Ayun. Dahil sa minsan lang, yun naman po yung 1.5 naman po yun. Depende po yun sa lulutuin. Isang function lang po yun. Kapag 2 po, mag-a-add na rin po kayo ng ibabayad nyo sa magluluto. Kailangan po yung magluluto po, madali nyo makuha. Diyan lang po sa bahay. Ayun po yung pangalawa. Yung pangatlo naman po yung bago po kayo magsimula, kailangan po lahat po ng mga nasa catering, meron po kayong number. Ano-ano po ba yung mga dapat yung kontakin? Yung magiging business partner nyo sa catering. Unang-una po, catering. Yung catering po na malapit po dyan sa lugar nyo, magiging kakilala nyo po, magiging ka-vibes nyo po. At kukunin nyo po yung number niya, kaya nyo po kukunin yung number niya at kakausapin nyo po siya na kung sakasakaling mangailangan ka ng gamit,
pwede bang makapila sa kanya? Meron pong porsyento yon. Pwede po kayong kumita rin doon. Re-renta kayo ng gamit. Pero ako, may alam ako. Pero message nyo na lang. Pangalawa po, yung catering, yung mga clown, yung mga tent, yung mga banda, yung mga lechon baboy, lechon baka. Ayan po, magician, yan po ang dapat makuha nyo mga number. Para kapag meron po kumontak sa inyo at nangailangan po naman ganun, meron po kayong may bibigay. Meron din po yung porsyento. Depende po yan sa pag-uusap nyo. Yan po yung tinatawag na business partner nito. Kailangan po, kung ano yung kailangan nila, meron po kayong maproprovide. Idadagdag nyo na lang po sa magiging presyo at tinatawag nila dyan package deal. Yan, bali idadagdag nyo na lang po. Tapos, meron na po kayong cook, meron na po kayong mga business partner para kung sakaling mangailangan kayo ng chairs and table, equipment, meron ka ng catering na makukontak. Tapos po, kailangan po, meron po kayong makitang waiter na all around po siya. Ano po kayo makakita ng catering na marunong, na magaling? Meron po kayong pag meron po kayong nakitang isang catering at nakita nyo kung yun po yung sinusunod, yun po yung magaling. Siya po yung nakakaalam ng lahat. Katulad ko po, all around po ako. Pwede nyo rin po akong makuha para makatulong din po sa business. Kung pakali po. Yung kukunin nyo po ang waiter, all around po. Siya po yung mismong mag-aalalay sa iyo dahil siya po yung nakakaalam ng operation. Bali ang mangyayari po, matututunan nyo rin po. Kaya, kailangan nyo pong hanapin siya o makuha yung ganung klaseng waiter. Tapos, susunod na kakailanganin nyo ay yung customer. Paano kayo makakakuha ng customer? Madali lang pong makakuha ng customer. Kung friendly ka po at marami kang kaibigan, hindi po mahirap kumuha ng customer kung tutusin. Dahil yung naging amo ko, ganun din po ang naging simula niya. Nagsimula siya sa mga kamag-anak niya. At nung mga kamag-anak niya karoon ng mga bisita na magaganda ang buhay, inalok nila, tinulungan siya ng kamag-anak niya na makuha yung catering niya. Ganun lang po ang pagsisimula ng mga customer. Kailangan po magsimula sa kamag-anak, kaibigan, kukumbinsihin nyo na kunin yung catering para magkaroon po kayong customer. At kumalat po yun. Doon po nagsisimula yun. Yung pinanggaling yung catering, ganun din po yun. Nagsimula po yun. Marami na po akong napuntahang catering sa tagal ko na po sa ganitong trabaho. Baka umaabot na po ng 100 yung napuntahan yung catering. Kapag hindi ko po gusto, ay maalis po. Ganun po. Tapos, ang susunod po na kakailanganin nyo, kung paano po makukuha nyo yung luto, yung mga luto. Gusto nila ganito, kailangan meron kang package na menu para malaman nila. Paano nyo po malalaman? Ganito po ang diskarte po. Kung halimbawa po, yung package po ng pagkain na gusto nyo pong malaman, ngayon, madali na po kasi yun. Pupunta lang po kayo sa search. Search lang po kayo. Lagay nyo po yung kung anong catering. Lagay nyo po catering, lalabas po lahat ng catering. Meron po silang mga package.
makikita nyo po doon, kakaroon po kayo ng idea. Kung ano po yung package niya, magkakaroon po kayo ng idea. Doon nyo po mapag-aaralan kung anong mga package nila. Kung pambata, ganito, pang kasal, pang wedding, ganito. May mga package po yan. Makikita nyo doon sa mga nila. Kung hindi naman yung makita, kapag meron po kayong nakitang catering, hingi po kayo ng mga package nila, yung mga menu nila. Makikita nyo po yun. Kung gusto nyo po yung makita. Magkaroon ng idea. Ngayon, pag nakita nyo, pwede na po kayo magka-idea doon. Lalo na kung marami na kayo nakuha ng mga ganon. Magkaka-idea po kayo. Tapos sa pagkain naman po, kung ang cook mong nakuha hindi naman siya marunong nagluto sa catering. Madali rin po. Search lang po kayo kung anong po tayo yung gusto ng customer. At pag na-search nyo po yan, meron po yung papakita yung ingredients, yung mga nagluluto. Yun din po ang gagayahin nyo. Hanggang sa matutunan ng cook yan, siya na po mismo makaka-discover ng masarap na timpla. Yan na po. Kasi hindi naman po lahat ng mga nagtuturo ng sinasabi din po. Meron din po na hindi nila tinuturo yung mga timpla talaga. And tinuturo lang nila yung mga iba lang. Hindi nila lahat tinuturo. Pero ako, tinuturo ko lahat. Kasi para matutunan naman. At para kung halimbawa, hindi ko na rin kaya nagkaedad na tayo, hindi na rin natin kayang isabihin yung mga ganito. Kaya siniset ko po sa inyo yung nalalaman ko. Ayun, madali lang po. Pag di natutunan nyo na, ayun, pwede nyo na po luto ng on the spot yun. Sa una lang po talaga kasi, hindi po kasi makukuha yung tamang timpla. Hanggang sa yung cook na rin po kasi ang makakadiscover niya. Tapos, ito pa, pagdating sa grocery, dapat po, kayo na mismo ang bibili para na kikita nyo yung budget. At kailangan po, meron po kayong isang lugar o isang suki na nakakukuhanan nyo ng meat para kung kukunin nyo yung number, natawag lang kayo, ayun, dali na po yun. Ngayon, sa ngayon, wala pa kayong gamit, pwede naman po kayong magrenta. Yung pagkain naman po, pwede naman maki-rep kayo o kung wala naman kayo freezer, i-rep nyo muna. Kasi mas maganda po, lalo na kung December po, mas maganda po yung advance ka na. Yung meron ka na kagad na lulutuin para hindi ka mag-uwi. At kung magluluto naman po, ito po yung importante para hindi po kayo nagagahol. Kapag alam niyo yung pupuntahan po, matraffic. Dapat po, mag-a-adjust po kayo ng oras. Ano po mag-adjust ng oras? Kung sa umaga po, dadalhin niyo yung pagkain, dapat, kunyari, alas 9, dapat po nakaprepare na po ng gabi. At lulutuin po ng mga 5 o'clock. Para pag natapos yan, mga alas 8, kung malapit man, 1 oras lang, kung malapit lang. Pero kung malayo-layo, dapat magbibigay kayo ng 3 hours. 3 hours po, lalo na kung matraffic po. Kailangan yung 3 hours na yun, nakalakad na po kayo para tumakbo yung 3 oras. Lagi po kayong advance sa oras. At huwag po kayong, kung bago-bago lang po kayo, huwag po kayong tatanggap ng sabay. Bago lang po kayo, mahihirapan po kayo. Maaaring magka-problema po kayo. Isa lang po ang kukunin nyo. Huwag po kayong magsasabay. Kahit nasabihin nyo po na kaya nyo, huwag po, pag-aralan nyo po muna yung isa lang muna. Bago kayo gumawa ng sabay na function, na tanggap. Kasi mahirap po yun.
hindi nyo makokontrol yun. Yun nga, yung bagay ang kailangan nyo matutunan. Kung sa mga gamit naman, madali lang naman po yan di ba? Dadalhin nyo na po dun sa tao. Yung, ayan, halimbawa, nakakontakt na kayo. Pwede naman po kayo magrenta ng sasakyan. Ay re-rentahan nyo yung sasakyan para karga yung gamit nyo. May marami na po tayo ngayon pwedeng magamit na sasakyan. Mga grab-grab lang po Yung ibang catering, yun ang diskarte nila Yung katulad nung waiter na kasama ko na caterer ngayon. Grab lang ginagamit nila. Kaya lang, hindi kasama yung tao. Gamit lang, papunta ron. Kasi nauna po yung gamit bago yung pagkain. Sa catering po, kailangan pag nakontak ka at dadali na yung gamit, kailangan maaga rin kasi mag-aayos Dapat yan, may mga 3 oras, 4 na oras ka, nandun na yung gamit. Ngayon sa pagkain, dapat ganun din. Lalo kung traffic. Lagi kayong may oras, may time na para bitbitin yung gamit, hindi mali. Kasi po, yun po ang nagiging problema ng mga caterer. Nalilate po. Yun po ang nagiging problema. Pangalawa po nagiging problema, yung mga tao. Siguro sa susunod na vlog ko ay papaliwanag ko po. Kaya kung magtatayo kayo ng catering, yung mga sinabi ko, pwede nyo pong magamit yun. Matutunan nyo. Tandaan nyo po, sa kapitan po kayo matututo. Kasi yung mga veteranong kapitan, sila po yung nakakaalam sa operation. Pag maaga po pumupunta yung kapitan dyan sa bahay ng caterer, minsan nanonood pa yan ng luto, natututunan din ng mga kapitan niya. Kaya dapat ang kukunin yung kapitan yung all around. Pero depende yan sa babayaran nyo. Kasi ako, binabayaran po ako na pinakamababa po yung 1.5 po. Minsan lang naman kasi yun. Pero pag yung malaki yan yung trabaho, ayan po, dinadagdagan po ako ng mga caterer. Katulad yung sa pinupuntahan ko, dinadagdagan po. Minsan nagiging 2.5 po ako sa iba. Ganyan, 1,000. Pag mga bago po, siyempre, bago lang yan wala pang kita yun. Lalo na kung ganun yung sisinginin mo. Ayun po ang bayaran sa kapitan po, sa veteran po. Diyan po kayo matututo. At mabilis. Tungkol naman sa mga waiter. Tsaka ako na po ituturo sa inyo yun. Yung mga dapat yung malaman. Pero mga kare, ito, huwag nila kalimutan. Click nyo yung subscriber, click nyo yung notification bell. Mag-on po kayo para updated po kayo sa mga bago kong upload. At kung may natutunan ka, mga kare, bigyan nyo naman po ako ng like. At kung may katanungan kayo, sigurado magtatanong po kayo rito kung content na to. Meron po akong kopya, nagkarambol-rambol na lang po yung sinabi ko. Ito po yung mga kopya ko, yung nasa ko sasabihin ko. Palibasa, nakatutok na ako sa camera. Kaya, ayun. Kaya kung meron man hindi nyo nagustuhan, huwag nyo na lang po kunin nyo. Yung mga pwedeng yung dagdag na alam mo madadagdagan kayo. Yun na lang po yung kunin nyo. Kaya, kung may katanungan ka, lagay nila sa comment section. At ipapaliwanag ko po sa inyo. Ganun lang po yung magtayo ng negosyong catering.
Kaya mga kare, hanggang dito na lang. Merry Christmas po at maraming salamat sa panonood. God bless and keep safe. Bye-bye! Sa ulitin!